Maupo ka na, Dr. Rizal. Ayon sa impormasyon de Cargos, ikaw ay naakusahan bilang ampunong tagapagtatag ng insureksyon ng mga Pilipino, mga lipunan, pahayagan at aklat na dedikado sa pagbuo at paglaganap ng ideyang pag-iimagsikan. Kailanmay, hindi ko tinuguyod ang pagdagat ng dugo para sa nais naming pagbabago. Ngunit bakit ang katipunan ay nagmula sa La Liga Filipina na iyong binuo? Ang liga ay tinatag para sa gawain siviko. Gayunpaman, hindi sekreto organisasyon ang liga. Kung sinusuporta ng liga ang rebelyon, di sa pilitan ng pangalan nito ng kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Mga paisano, aking mga kababayan, ipipresenta ko sa inyo ang La Liga Filipina na aking sinulat ang kanyang konstitusyon habang ako'y nasa Hong Kong pa. Ito isang samahang pangsibiko na may layuning pag-isahin lahat ng Pilipino sa buong Las Islas de Filipinas. Cheers! Hindi na ito nararapat. Patuloy lang tayong kinakawawa ng mga Kastila. Bingi at bulag sila sa ating mga hangarin. Hindi na ito may dadaan sa reforma. At ngayon, dinakip si Dr. Jose Rizal at tinapon sa dapitan. Kailangan natin mag-alsa. Sumasang-ayon ba kayo? Oo! Magbuhay ang katipunan! Magbuhay! Ang kalayaan! Magbuhay! At si Dr. Jose Rizal! Dr. Rizal, pinatapat po ako sa inyo. Hindi po ako napunta dito upang mapagamot sa inyo. Ngunit pinadala ako ng Supremo para sa isang mensahe. Supremo? Oho, si Andres Bonifacio po. Ano mensahe yan? May balak po ang katipunan na isama ka sa malakiang pag-aalsa sa iba't ibang panig ng bansa. Ikaw po ang naging inspirasyon namin tumayo para sa sarili naming mga paa at lumaban para sa kalayaan. Ang iyong mga sulatin... Hindi pa tayo handa. Anong laban yung sumakbo ng Kastila na eksperto sa ipagdigma? Anong laban niyo mga itak sa kailang mga baril at kanyon? Siguraduhin nyo handa muna tayo, kundi talo tayo. Pero Dr. Rizal, kung di ngayon, kailan pa? Pag namatay na tayong lahat? Papamayin niyo po, Dr. Rizal. Pero kailangan namin ng iyong suporta. Tatakas namin kayo dito. Nakapagbitiw na akong salita. Hindi ako tatakas dito. Pero Dr. Rizal, Dr. Valenzuela, hindi ako sang-ayon sa inyong balak. Makakaalis na kayo. Pero gaya nga ng sinabi ni Dr. Valenzuela, ang iyong mga sulatin at aklat ang nag-uudyok sa mga kababayan mo na lumaban sa gobyerno at simbahan. Ako ay isang ophthalmologo. Ang trabaho ko ay gamutin ng mga tao sa ilang kabulagan, sa ilang sitwasyon, at pati na rin mga Espanyol na nagbubulag-bulagan sa mga pangailangan na mga Pilipino. Pero masyado matalas ang iyong mga nobela, mga praileng gumagahasa sa babae, praileng may anak, kinakalaban mo na ang simbahan pati ang gobyerno. Hindi ko kinakalaban ang simbahan, Taviel. Ang kinakalaban ko lamang ay masamang praile. Hindi ko rin kinakalaban ang gobyerno, kundi ang mga opisyal lamang na mali ang pamalakad sa bansa. Pero kinalaban mo na rin ang mga may hawak ng batas dito sa Pilipinas. Hindi ka ba na natakot na maputo lang iyong ulo sa ginawa mo? May nakapagsabi rin sa akin yan, di ako natatakot mamatay, kung para sa ilang bayan lang din naman. Pumapayag ka ba na tawaging isang filibustero at traidor, Dr. Rizal? Kailanman hindi ako traidor sa inang lupa at kahit man sa Espanya. Kahit utang mo ang iyong edukasyon sa mga universidad ng Espanya? Oo, nag-aral ako sa kanyang mga universidad. Pero pamalakad ng kanyang edukasyon ay sumusupit at laos na. Bukod pa sa diskriminasyon sa aking mga Indio na mga marahas na praile. Ang el filibusterismo, hindi ba't inaalay mo ito kay Padre Burgos na isang traidor? Hindi siya traidor. Sadyang nagiganti lang ang mga galit na Kastilang opisyal. Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala akong kasalanan! Huwag niyo akong papatayin! Wag! Wag! Wala
kayong lahat. Babala ito sa mga taong sumusuway sa Espanya. Katarungan lamang ang nais nila Padre Burgos. Wala silang kasalanan, ngunit nadamay lang sila sa masasamang opisyal ng gobyerno. Laging kinikwento ng Kuya Pasiano yun. Simula noon, namulat aking mga mata. Ito ang sitwasyon na aking mga kababayan. Kamusta kaya siya ngayon? Sana hindi siya pinapahirapan ng mga opisyales.